Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mildred Carandang. Ang ebanghelyo po sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 3 at 11 hanggang 32. Marahil halos tayo pong lahat ay alam ang parabola ng alibugang anak. Ipinakita po dito kung gaano kalalim o kalaki ng pagmamahal at tabag ng Diyos sa atin na kanyang mga anak na laging humihingi ng kanyang kapatawaran. Kahalintulad ng ama sa parabola na buong pagmamahal na tinanggap ang kanyang bunsong anak sapagkat ito ay buong pusong nagsisi at nagpakumbaba sa lahat ng kanyang mga pagkakamali at pagkakasala. Ipinakita rin po rito kung paano niya ipinaunawa sa kanyang panganay na anak na hindi siya dapat magalit sapagkat siya na kanyang ama ay lagi niyang kapiling. Dapat po daw na sila ay magdiwang sapagkat ang kanyang bunsong kapatid na lumayo sa kanilang piling ay muling nagbalik. Ganito po ang ating Panginoon. Patuloy po niya tayong minamahal sa gitna ng ating kahinaan, pagkukulang at pagkakasala. Pinatatawad upang muling magbalik sa kanyang pagmamahal. Nang sa gayon, ang pagmamahal na ito ay patuloy po nating maipadama at maibahagi sa ating kapwa. Sino po ba naman sa atin ang hindi nagkakasala? Lahat po tayo ay hindi maiiwasang magkamali o magkasala. Sana po ay lagi tayong handa sa pagpapatawad upang laging maging bukas ang ating puso sa pagpapakumbaba. Dahil sa harap po ng Diyos ay wala naman po tayong maipagmamalaki. Tanging ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon lamang ang maaari nating maipagmalaki sa kanino man. Sana po ay patuloy tayong maging maunawain sa kahinaan ng bawat isa dahil tulad ng Panginoon, patuloy niya tayong inuunawa, pinatatawad at minamahal. Ang ating pong buhay ay napakagandang regalo mula sa Panginoon. Sayang naman po kung ito ay gugugulin natin sa anitan. Palayain po natin ang ating sarili sa bilangguan ng galit at kapaitan. Hayaan po natin kumilos ang Diyos para sa atin at maghari sa ating puso. Palagi po tayo at patuloy na manalangin sa Panginoon at hingi ng kanyang mapagpalang karunungan upang sa lahat ng oras ang mga bagay ay gawin natin ng tama, patas, at may pangunawa. Punuin po natin ang ating buhay ng masaya, may kapayapaan, at pagmamahal mula sa Kanya upang patuloy tayong lumago na kasama niya. Marami pong salamat at inaanyayahan ko po kayong manood sa www.faithbook.ph. Hanggang sa muli at God bless po.